Hello sa mapagpalang umaga po mga kapatid. So, purihin ng Panginoon na tayo ay kanyang ginising pa muli. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay pinamagatan pong What Can't You Give Up? At ang verse po natin ay mula sa Romans 8:37 to 39. Ang sabi po, No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So, what can't you give up? Basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. What's one thing you can't give up? The radio host asked. Listeners called in with some interesting answers. Some mentioned their families, including a husband who shared memories of a deceased wife. Others shared they can't give up on their dreams, such as making a living in music or becoming a mother. All of us have something we treasure dearly, a person, a passion, a possession, something we can't give up. In the book of Hosea, God tells us that He won't give up on His chosen people, Israel, His treasured possession. As Israel's loving husband, God provided her with everything she needed: land, food, drink, clothing, and security. Yet, like an adulterous spouse, Israel rejected God and sought her happiness and security elsewhere. The more God pursued her, the further she drifted away. Mabasa po natin yun sa Hosea 11, verse 2. Sabi po sa Hosea chapter 11, verse 2, But the more they were cold, the more they went away from me. They sacrificed to the Baals and they burned incense to images. However, though she had hurt him deeply, he would not give her up. Mabasa naman po natin yan. Same chapter, Hosea chapter 11, verse 8. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I treat you like Admah? How can I make you like Zeboim? My heart is changed within me. All my compassion is aroused. He would discipline Israel as to redeem her. His desire was to re-establish his relationship with her. They will come from Egypt, trembling like sparrows, from Assyria, fluttering like doves. I will settle them in their homes, declares the Lord. Today, all God's children can have the same assurance. His love for us is a love that will never let us go. Yun nga po yung nabasa po natin sa Romans chapter 8 verses 37 to 39. If we've wandered from Him, He yearns for us to return. When God disciplines us, we can be comforted that it's a sign of His pursuit, not of His rejection. We are His treasure. He won't give up on us. And a child of God is always welcome home. Amen. So, mga kapatid, what can't you give up? So, sa ating buhay po, siguro pag tinanong sa atin yan, um, first, siguro first thought natin is yung ating loved ones, yung mga mahal natin sa buhay, And then, siguro, sunod yung ating mga career, yung ating passion, kung mahilig tayong mga kumanta, mahilig tayong magluto, mga ganun yung mga passion natin. And then, yung careers natin, yung ating mga trabaho, or kung ano pa man yung mga, yung mga properties natin or mga belongings natin like yung bahay natin, yung lupa, sa somewhere kung saan mang lupalop or yung ating let's say gitara or keyboard, yung tulad ng sabi dito sa ating Our Daily Bread. Marami po tayong kanya-kanyang bagay or tao or mga passion natin na pinapahalagahan natin at hindi natin kayang i-give up sa ating buhay. So, kinumpare yun sa Book of Hosea kung saan sinabi ng ating Panginoon na He won't give up on His chosen people. Yung Israel nga po, sila yung kanyang treasured possession.
So tayo po na mga nakakilala na sa Panginoong Hesus at tinuturing ng anak ng Diyos, kasama na po tayo dun sa treasured possession ng ating Diyos. He can't give us up, ano po. Napakaganda nga nung pangako ng ating Panginoon dito sa sa Romans chapter 8, 37 to 39. Ano po, sabi si Apostol Pablo po yung nagsasabi na no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, nor height, nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ano po? So wala po makakapagpahiwalay sa atin, sa ating Diyos. Ano po? Once na tayo po ay totoong nakakilala na sa Panginoon, totoong tinanggap natin siya, wala na pong makakapagbago nun. Though may mga pagkakataon po na nasisira yung ating relationship sa Kanya, katulad nga po dito yung sa Book of Hosea, ano po, na ang sabi, parang adulterous spouse daw ang Israel na nire-reject ang Panginoon, ano po, at hinahanap yung kanyang kasiyahan, yung kanyang security, kung saan-saan. So, parang tayo din po, na minsan lumalayo tayo sa Panginoon on our own will, on our own choice, ano po. Lumalayo tayo sa Kanya, naghahanap tayo ng kaligayahan sa iba, sa mga makamundong bagay, sa mga bisyo, sa mga kahalayan, kung ano-ano pa, or sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po, hindi lang po yung mga repulto, ano po, kundi yung mga bagay sa ating buhay na mas pinapahalagahan natin kaysa sa ating Diyos. Ating mga trabaho, ating pamilya, yung mga bagay-bagay sa ating buhay, ano po, minsan mas pinapahalagahan pa natin yun kaysa sa ating Diyos. So, yun po yung yun po yung parang ma-relate natin dito sa ginagawa ng Israel. Sila po talaga nun literal na na sumasamba talaga sa mga Diyos-Diyosan, ano po, at nakiki ayon sila sa gawa ng mga nation na nakapaligid sa kanila, ano po, which is mahigpit pong pinagbabawal ng ating Panginoon. So sa atin din po, bilang mga anak ng Diyos, mga pinili ng Diyos, nakaseparate na po tayo, sineparate na tayo ng ating Panginoon. Pero minsan, mas ginugusto pa rin natin na makiayon sa gawa ng mundo. Ngayon, hindi po masama na makipagkaibigan pa rin tayo sa mga hindi mananampalataya. Mabuti po yun para mabahaginan po natin sila ng salita ng Diyos. Pero wag po tayong makikisama. Kaibigan natin sila, pero yung mga ginagawa nilang mali, hindi tayo sasama. So, at sabi po dito, ano po, kahit na nasasaktan natin ang ating Panginoon, kahit na kumbaga paulit-ulit na lang tayo nagpapasaway sa Kanya, hindi pa rin niya tayo kayang i-give up. Ano po, ganun niya tayo kamahal. So, dinidisiplina tayo ng Panginoon katulad ng pagdisiplina niya sa Israel, ano po. Sabi dito sa verse 10 ng Hosea chapter 11, they will follow the Lord, He will roar like a lion. When He roars, His children will come trembling from the west. So, pagka nagalit na po ang Panginoon, dinidisiplina niya tayo, hindi para palayuin tayo, ano po, para lalo tayong lumayo sa Kanya, kundi para tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya may mga pagkakataon na sabi mo, Lord, ang pangako mo, hindi ako magkukulang. Bakit ako nagkukulang ngayon? Maaaring hindi mo na naalala ang ating Panginoon. Kaya pinagkukulang ka niya para lumapit ka ulit sa Kanya, magdepende ka ulit sa Kanya, humingi ka ng tulong sa Kanya. So, ganun po ang Panginoon. So, ayaw niya na meron tayong ibang priority sa puso natin. Ayaw niya na may nakakaagaw sa pagmamahal natin sa Kanya. Ayaw niya na yung meron pong mas pinapahalagahan tayo kaysa sa Kanya. Ano po, ayaw niya na may sinasamba tayo bukod sa Kanya. So, mapanibuguin po ang ating Diyos. At ang nais nga po niya, sa Kanya lang tayo. Kumbaga, hindi tayo yung nakikidouble ba? Yung isang paa natin nasa Panginoon, yung isang paa natin nasa mundo na pinamumunan ni Satanas, ano po, hindi po pwedeng ganun. So, ang nais po ng Panginoon, sa Kanya lang tayo. Kaya,
pagka nakakagawa tayo minsan ng kasalanan, pinapalo tayo ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo para bumalik tayo sa Kanya. So, hindi yun para i-drive tayo palayo, kundi palapit. So, sabi po dito, today, all God's children can have the same assurance. Di ba, lagi nating hinahanap dito sa mundo yung pagmamahal na sabihin natin, gusto ko yung pagmamahal na hindi ako susukuan, hindi ako i-give up, ano man ang mangyari. Ito na yun eh. Binibigay na nga sa'yo ng Panginoon yung pagmamahal na hinahanap mo eh. Tapos lumalayo ka pa sa Kanya. Lumalayo pa tayo sa Kanya, 'di ba? Naranasan ko po ito nung nakakilala na po ako sa Panginoon, pero napalayo po ako sa church kasi nagtrabaho ako sa ibang lugar, at na-expose ako sa mga makamundong bagay. So, parang, yun nga, katulad nga dito, parang adulterous spouse na hinanap mo yung kaligayahan mo sa ibang, so kung ano-ano mga nagawa mong hindi kalugod-lugod sa Diyos, nakapagbisyo ka, mga ganyan. So, salamat na lang sa Panginoon na dinisiplina niya ako para muli akong lumapit sa Kanya. Maraming beses na i-direct niya yung daan ko. Pero, pilit akong umaalis, Pero, yun nga, nakikita ko, talagang hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi niya hinayaan na, kumbaga, ang kulit mo, ang tigas ng ulo mo, sige, dyan ka na. Hindi eh. Talagang hindi siya nag-give up sa akin. Yun yung pag-ibig na hinahanap natin. At sa Diyos lang natin matatagpuan. Kung sa tao naman, hanapin po natin yung tao na may Diyos sa puso. Yung mananampalataya din. Kasi yung pag-ibig na yun na maibibigay niya, galing din sa Panginoon yun. So, ang ultimate source pa rin ng pag-ibig na hindi sumusuko, yung ating Panginoon pa rin. Kaya, sa Kanya tayo lumapit. Wag na po tayo maghanap ng kaligayahan sa ibang mga bagay, sa mga makamundong bagay. Kasi, temporary lang yung mga bagay na yan. Mas piliin natin yung pagmamahal ng Diyos na walang katapusan, walang hangganan, At yung mga sinasabi natin na kaligayahan dito sa mundo, gawa lang ng kaawayan para mapalayo tayo sa Panginoon. Mas higit pa dyan yung magiging kaligayahan natin once na tayo ay mapunta sa langit kasama ng ating Diyos. So mas piliin pa rin po natin yung mga bagay na makadiyos at mas piliin natin ang ating Diyos na mapagmahal at hindi nag-give up sa atin. So, pagka tinanong po tayo, what can't you give up? So, masasagot na natin, my God, my faith, my love for the Lord. Ganun. So nawa mga kapatid ay mapagbulay-bulayan po natin itong at ma-appreciate po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon na sa kabila ng lahat ng ating mga katigasan ng ulo, kapasawayan, hindi pa rin siya nag-give up sa atin. So, yun lang po, and let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa assurance, Panginoon, na tunay nga po, mahal na mahal nyo kami, Panginoon, na hindi po kayo nag-give up sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig na ibinigay nyo, Panginoon. Sa pag-ibig nyo, Panginoon, na hindi sumusuko kahit na napakatigas ng aming ulo, Panginoon. And thank you for assuring us, O Lord, na wala pong anumang makakapaghiwalay sa amin sa inyo at lagi pong bukas ang inyong kamay para tanggapin kami pabalik, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapalo ninyo kung kami ay nagkakamali, Panginoon. Salamat na hindi niyo po pinababayaan na maligaw kami ng landas, kundi patuloy niyo po kami binabalik sa inyo. Kaya purihin ka, O Lord. At maging sa maghapon na ito, Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang inyong pagkabay, pag-iingat sa bawat isa. Pagpalain niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay at lahat ng lugar kung saan kami mapupunta, Panginoon, sa araw na ito. At gawin niyo rin po kami yung pagpapala sa mga tao sa paligid namin na nawa maibahagi din po namin sa kanila itong pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So yun lang po. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig or panonood. Ingat po tayo sa maghapon. God bless.